Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ito naman ako. Ito yung program Hanapin ang Katotohanan at Saliksikin ang Islam dito sa mundong ibabaw. Saan makakarating itong programa na to? Luzon, Visayas, Mindanao. At dito, igit sa lahat dito sa mga kasamahan ko dito sa ibang bansa. At ito na naman tayo, magsasaliksik na naman ang katotohanan dito sa... So, ito po yung programa na una sa lahat ay dito naman tayo isaliksik kababaihan, katulad ko, at yung marunong magbago, yung gusto niya pa rin magbago. At saka yung, kumbaga ay, tayo po ay isa rin ako sa tao na tinuturuan ko ng Islam ang puso at isipan ko. Kagaya yung sinabi ko sa inyo yung una kong program at una hindi ko kinikilala ang Islam. So para rin akong nakaalis na sa pinagtataguan ko ng madilim. Kumbaga ay para akong nagtatago sa madilim po na hindi rin ako makakahinga, parang dito rin ako nakalagay sa maliit ng butas at hindi rin ako makahinga. Noon at hindi pa rin ako nagbago. Ngayon ay yung pagbabago ko ngayon. Yung naisip ko na magbago rin ako at turuan ko mismo ang sarili ko bago ako i-transfer sa iba po. Yung kayakap ko na ang Islam sa totoo at para akong parang nawawala talaga yung lahat ng problema ko. Kahit matinding problema ko sa mundo, kahit ano ang pagsubok sa akin ng Allah. So parang wishlist lang sa akin, parang kumbaga ay madali ko rin makuha. At madali ko rin malutas yung lahat ng problema ko. So dito naman tayo sa mga nikabiya at saka nag-i-ijab. At saka sa kinikilala niya ay isang Muslim, pamilya niya ay Muslim o balik Islam. Paalala po sa ating mga kababaihan at inayakap natin ang Islam sa mundo ibabaw. At iniingat-ingatan natin kasi nagbago na tayo. Nag-aaral po sa Quran kasi alos lahat ng dito sa abroad ay nag-aaral ng Quran. So, hindi laruan yung pagpasok mo sa pagninikab. Bago ka pumasok sa pagninikab ay isipin mo na kung kaya mo ba panindigan o kaya mo ba ipagtanggol sa hindi po makita ng mga kalalakihan ang aurat mo. Tayo po ay mga babae dito sa mundo at malaking pananagutan natin sa kabilang buhay. Yung kumbaga ay nagsusuot tayo ng mga masisikip at maraming lalaki ang maakit mo. At paisa-isa doon sa kabilang buhay at paparusa sa'yo, bawat isang lalaki. O, tingnan niyo po kung sino po ang dinadaanan niyo po ang malalaki na medyo tumibok ng puso niya. Alam mo naman na mga lalaki, lalo na kung mga lalaki ay may mahilig sa malaking books at malaking weight ba? So, yun ay malaki na ang pananagutan natin sa kabilang buhay. So, ngayon ay nakanikab na naman tayo.
So, ingatan natin ay makakaroon tayo ng video call na hindi natin asawa. Katulad ko na dati ay hindi naman ako, sa totoo lang, hindi ako perpektong tao. Bago lang ako pumasok sa Islam, bago rin ako pumasok ngayon sa Islam, iniyakap ko ng totoong Islam ay inuunahan ko muna turuan ang puso at isipan ko na ako nang mismo nagtarbiya sa sarili ko. Wala nang makakatarbiya sa akin kundi sarili ko lang. Yun, iniingat-ingatan ko po yung ngayon ay hindi na ako makipag-video callan at ayoko na makipag-usap sa lalaki na hindi ko po asawa. Higit sa lahat at hindi ko kilala po. At yun ang iniingat-ingatan ko po na yung hindi po pwede mangyari sa buhay natin. Alam mo naman kung mag-iwas tayo sa mga tukso na ikakasira ng iman at imanhi at ikakasira yung pagkatao mo kasi mayroon pong lalaki na hindi niya nirerespeto ang babae. Kahit alam niya na ikaw ay nakanikabya, so mayroon pong lalaki na sinusubukan ka kung saan ba nakarating yung pagminikab mo o kaya mo bang tiisin ba ang pagsubok ng tukso at totoong kinikilala mo ang nikabya at totoong pinanindigan mo. Dahil ang pagninikabya at hindi basta-basta, hindi laruan. Kasi kapag pinaglaruan mo yan, parang Quran yan na iyan ang malaki pa ang kasalanan mo sa kabilang buhay. So, ako rin ay nakanikabya ngayon. Alhamdulillah, niyakap po ng totoong Muslim. Nagbago na ako mula nag-aral po ako ng Quran. Nasabi ko sa sarili ko na pag matuto ako sa Islam, matuto rin ako sa pagbasa ng Quran. So, nag-promise ako talaga kay Allah na magninikab na ako. At saka kung yung ay tayo po ay naka-hijab at hindi laruan ng hijab, kaya nag-hijab ka para sa buhok mo. Yan ang buhok mo ay aurat. So, aurat ang buhok mo at saka yung pagdadamit mo na mga masisikip, alos makikita na yung pusod mo. Okay. So, tanda-tanda na yung mga bulad ninyo na malaking kasalanan natin yan sa kabilang buhay. Kung sino-sinong lalaki na tumibok ang puso niya sa atin, so malaki na ang pananagutan natin sa kabilang buhay. Tayo po ay mga Muslim, kung mayroon tayong pangbili ng mga abaya o di kaya dress, dahil tayo po ay ngayon ay usong-uso na yung mga dress, mayroon po, kung nakapantalon kayo, kung gusto niyo po makapantalon, yung pantalon siguro sobra 500, na? Kung yun ang sobrang 500 at binili mo sa dress para maganda pa tingnan na dress talaga ang suot mo. So, yun ang ko sa mga kababayan. May dress din na sobra 300. Maganda pa tingnan kahit hindi ka na nakanikab. Mas maganda pa. Kumbaga ay tinitingnan ay nakanikab. So, ingat-ingatan natin ang mga sarili natin. Kasi kumbaga ay kailangan natin takipan ang pagmumukha natin
at kaya natin takipan dito sa baba. Kasi marami nang dumaan sa akin na ang problema niya, pagdating po sa Pilipinas ay nikabiya, so mayroon pong ustad na nakipagtalikan siya sa ustad daw. So, yun ang paalala po sa mga kababayan. Yan ang iniingat-ingatan natin ba sa mga sarili natin. Kung totoo mahal tayo ng lalaki, kahit hindi natin ibigay ang sarili natin sa kanila. Irespeto, igalang natin ang pagkababae natin, at maghihintay tayo sa tadhana at binibigay ni Allah sa atin. Hindi purong habol tayo dito sa social media, dito tayo napapahamak, dito tayo napapahiya, kasi marami pong lalaki na inspirada sa pera mo, or ginagamit niya yung kumbaga ay Islam. So yun pala ay pera pala ang inahabol sa'yo. So ikaw ang nakanikabya, ingat-ingatan mo yan, ang ganyan ang mangyari sa buhay mo. Kung makipag-video callan ka, kung totoong nakanikab ka talaga, ay makipag-video callan ka, ay nakanikab ka. Okay? So, yun po ang ano ko sa mga Muslim. Sa totoo lang, ako po ay matigas ng puso at isipan ko talaga noon. At noon, hindi pa ako nakapag-aral ng Quran. Siguro sobra 5 months ng pag-aaral ko po sa Quran. So, nakanikab na ako. And tinupad ko na yung mga promise ko kay Allah. At tinupad ko na, naturuan ko at tarbiyahan ko na mismo ang sarili ko kahit wala nang nakasalalay sa akin, wala nang magtuturo sa akin. Dito ako nag-aaral sa online, sa mga kumbaga ay nakikinig din ako sa mga program, pumapasok ako sa mga programa at naririnig ko ang mga tungkol sa Islam. So, doon ako nalinawan para akong nagising sa katotohanan. At sa totoo lang, umiiyak ako kapag naisip ko naisip kong lahat ng nagawa ko noon na pasaway. At sana sabi ko noon ay nagawa ko na yung pwedeng gawin sa Islam. So, yun ang ginawa ko. Sabi ko, abang nabubuhay ako, abang hindi pa ako kunin ni Allah, at may pag-aasa pa rin ako makabawi kay Allah. Nagdudua ako kay Allah, nagtauba na ako kay Allah na sana po na pagpalain ako sa pagyakap ko sa Islam. At lalo na sa hanapin ko talaga ang katotohanan dito sa Islam na to. Kasi dito ako nagising sa katotohanan ba na sana po na lahat ng kababayan balik kay Islam. At mga Muslim na mga Muslim ang mga magulang niya ay sana po. At kung ano man ang tinuro sa inyo ng mga magulang mo na ikakabuti ninyo at sundin niyo po. Pero kung may inuutos ng mga magulang niyo po at kumbaga at ikaw ay nakanikabya, so pinapagalitan ka ng mga magulang mo o di kaya asawa mo, kasi nakanikab ka. So, ikaw ang nandito sa puso mo ay nagbago ka na, at sana po huwag mong tanggalin ang nikab mo. Yun po ang ko po sa mga kababayan, lalo na ako, at tinarbiya ko na ang buhay ko, tinarbiya ko na ang puso at isipan ko, nagising na ako sa katotohanan,
na nabilat ko na ang mga mata ko sa mga katotohanan, yung noon at yung kamalian ang nagawa ko. So, yun ang sabi ko sa inyo po na ako po ay nag-iatapan ng Muslim para kung nagdadamit na sa masikip yung una kong una kong program para akong ah, nawala sa damit na yun na ang sikip-sikip niya at parang hindi mawawala at hindi matatanggal sa katawan ko. Ngayon ay mga suot ko po ay mga dress, parang magaan ang kalooban ko, parang nahihiyan ako na makita ang mga katawan ko, kumbaga nakikita yung mga damit ko na mga masisikip. At yung mga masisikip yun ng mga damit ko ay tinapon ko na, hindi ko na sinusuot kasi para hindi ko pa madala sa Pilipinas, para hindi ko na magamit. So, yun lang ang ipaano ko po sa mga Muslim na nagbago. At saka yung bago papasok sa Nikabya, bago papasok sa Islam, ay sana po ay panindigan niyo po at wag niyo pong masira yon kasi yung paniniwala ninyo kay Allah na masira at wala na yung kumbaga ay nagtauba ka na tuwing may problema ka, nagsisimba ka ng 2 rakaa na tahajjud, ibibigay sa'yo ng Allah na magandang, kumbaga parang maaga ang kalooban mo, parang nawawala yung mga problema. Babayhan ang katulad ko. Sana po ilagay natin sa tama ang pagninikab at ilagay natin sa tama na tamang landas pa na hindi tayo maano ng mga tao sa mundo. Kasi mayroon po nangungusga na ay ganito, ay siya ay nakanikab, ganito ang ginagawa. Ganito ay nagdadaawa tapos ganito ang mga ginagawa. Nakakahiya din. So, tayo po ay magbago na kasi may oras din na talakayin natin kaya nag-aaral po tayo ng Quran, Hadith, o kasi para malaman natin ng Islam. So, iwasan natin ang pagsisinungaling. Kung ikaw ay babae ka na may asawa sa Pilipinas, huwag mong gawin laruan ang tao. Kasi kadalasan dyan tayo mahulog sa impyerno. Kasi, kumbaga, parang pinagtataksilan mo ang asawa mo. At yun ang isipin natin kung talaga ay may asawa tayo at ilagay natin sa Islam ang magiging asawa at kahit sino man ang magpipiin sa iyo ay sabihin mo na sa kanya ay may asawa ka na. Yun ang malaking iwasan natin na tayong pong mga babae at mag-iwas-iwas tayo sa tukso at pagdadamit ng mga masikip at sisinungaling at aralin natin ang tungkol sa Islam na paano natin maisagawa ng totoo at buong buo. Kasi ako pa ay 5 months pa ako nag-aral ng Quran at kahit ganun man at hindi pagsubok sa akin, ginawa ko pa rin kahit hindi ko kaya bigyan ng oras. Minsan ay yung isang araw ay yun lang, isang beses na madrasa at nakapasok ako kasi sobrang kabisi ko sa trabaho. So, kahit ganun ay practice na ako
paano kong magawa yung Islam at sisimba ko. So sa gawin natin ay kung mayroon tayong pera at katulad ko din minsan kapag mayroon akong ah, medyo mayroon ako. So ako ay nagbibigay ng sadaka na alhamdulillah natupad ko na yung pamimigay ko ng sadaka sa mga Quran at sa Islam at sadaka at ano ba yun yung hindi sadaka na buong pera o ganon, kahit anong maibigay mo pagkain sa tao na gugutom, tubig, damit, yung mga pagdadaawa, yun para sa ikakabuti ng tao at isa rin yun sa sadaka. Kung ano man ang maibigay mo sa tao ay sadaka rin. So yun ang gawin natin, na magsama-sama tayo sa Islam at hanapin natin yung mga tao na gustong mag-Muslim, gustong mag-yakapan sa Muslim at hindi natin titigilan ang mga pag-aralan ba ng Islam. Katulad ko din na hindi ako tumitigil na hanapin ko yung buong katotohanan para makilala ko talaga yung mismong sarili ko at mairespeto ko pa rin ang kumbaga mairespeto ko yung Islam, kasi minsan po parang wala sa isip ko yung parang wala akong respeto dati na sa Islam, ganon. Kung sinong nagpo-post na tungkol sa Islam, para akong galit na galit, yung parang yung galit na galit ako. So sabi ko, pag hindi ko baguhin ang sarili ko, maraming nagagalit sa akin, dusa ko pa yun, at hindi ito makakatulong sa akin yung kasupladahan, kasi ako noon hindi ako nagyakapan ng Muslim. Sa totoo, ako din ay minsan matigas ang puso ko. Minsan nagkukomenta ko sa mga ustaz, ganun ganito, medyo nakakasakit na sa mga ustaz, kasi yun ang kumbaga naranasan ko na yung mga ganyan na ay sa Islam ganito ganon, pero hindi ko na kasi ang masisira po yung Islam. Pero yun, magbago na yung mga tao na kumbaga ay iba ang tingin niya sa tao. Magbago na yung tao na medyo iba nang napupuntahan ng utak niya, pag-isip niya sa mga babae, ganun, magbago na. Kasi ang isipin natin ang impyerno. Dito sa mundo, makakaligtas ka pa rin kahit ano man ang kaaway mo, kung ano man ang problema mo, malutas mo, kahit ano man ang kumbaga ay tao na gusto niya patayin ka, makakaligtas ka pa rin. Yung kumbaga kung may mga utang ka ay makakatakas ka pa rin, pero doon sa kabilang buhay at wala na tayong takas doon. Ang sa atin at lahat ng buong katawan mo ay nagsasalita sa Islam. Nagsasalita yung mata mo kung anong nakikita mo, yung tainga mo nagsasalita, doon sa kabilang buhay, yung ilong mo, bunganga mo, lahat ng buong katawan mo nagsasabi ng ganito ang ginagawa ko doon sa kabilang buhay, ganito, ganon. So yun ang yung utak mo nagsasalita, kung yung puso mo
nakapag-isip ako ng masama o nakaisip ako ng maganda, ganun. So, nailagay ko sa puso ko na ganun, pagsisimba, ano ko yung Islam, wala akong ginawa doon sa kabila, sa mundo, kundi mag-aral ng Quran, saliksikin ng Islam, ah, yun, lahat ng buong katawan mo ay may nakabantay sa iyo ng ah, mga ano ba yun, anghel na nagbabantay sa iyo kung ano ba ang mga ginagawa mo. Kahit kumbaga magaling ka na magsinungaling, magaling ka na gumawa sa ah, sinungalingan, pero akala mo makakaligtas ka sa ala, hindi ka talaga makakaligtas, at lahat ng mga ginagawa mo ay ah, parusa ang ibibigay sa iyo ng ala. Kasi kumbaga ay ikaw din nag-aral din sa Islam, nag-aral ka din sa Islam, pero yung kumbaga yung pinagbabawal mo na yung na daawa ka, tapos yung pinagbabawal mo sa Islam ay ikaw pa rin ang gumagawa. So, yun ang dahilan po na bakit ka makakapasok sa impyerno, kasi yung pinagtiwalaan ng ala sa'yo, yung Islam, ay ikaw pa rin ang sumisira. So, sa Islam po ay kailangan natin hawakan na mahinpit na kahit hindi madumihan ng kahit kunti lang ang dumi. Kumbaga parang damit na naduguan sa kunti lang naduguan din sa kung pumatay ka ng ano or kambing o ganun. Hindi hindi yun hindi na babalik yan sa dati na walang yan. Kumbaga hindi yan mawawala. Kumbaga yung tiwala ng tao sa iyo ay mawawala din. Hindi na yung babalik. Yung baso na kumbaga ay medyo medyo nabasag na, kapag nawala na yung tiwala ng tao sa iyo sa Islam, hindi ka na kumbaga wala nang tiwala sa iyo ng tao. Kasi ang sasabihin ng tao sa iyo ay iyan na sa Islam, purong bunganga niya, dumadaan sa bunganga niya Islam, pero yung yung sarili niya hindi niya pa rin kaya tarbiyahin, hindi niya pa rin kaya turuan ng kabutihan, ganun, parang nawawala na yung tiwala sa iyo ng tao. Lalo na nawawala sa iyo ang tiwala ni Allah. Kaya yung Islam na kaya natin panindigan, na kaya natin gawin kahit mahirap, kahit kumbaga tumawid pa tayo sa tawidan ng kumbaga ay parang tawidan ng impyerno, gagawin natin. Paano natin maisaliksik, paano natin magawa yung Islam, kasi ang Islam maraming pagsubok na isusubok sa iyo talaga ng Allah. Kung yun ang mga sinasabi mo na kaya mong panindigan, yung mga sinasabi mo sa Islam ay yung pinagbabawal mo, isusubok yan ni Allah sa iyo kung ano ba yun, kaya mo bang tiisin o kaya mo bang hindi magawa yung mali, yung mali na mga ginagawa, yun ang unaw na isubok sa iyo ng Allah. Pag yung tao ay kumbaga ay medyo hindi pa kumbaga yung parang walang tiwala sa sarili niya, parang walang tiwala sa sa tao, ganun din, parang wala din tiwala sa Allah, 'di ba? Kasi yun mga sinasabi mo, ganun, ganito, tapos ikaw na naman ang gumagawa. Bawal magsinungaling, bawal ganito, magsisina, bawal
mangloko ng tao, babae man o sino man, kahit sinong tao, niloloko mo sa mga pera niya, hindi yun gawain ng Islam. Dahil sa Islam po, at iniingat-ingatan po yung makaloko ka ng tao, makakain ka ng riba. Kasi yan ang mahirap po, kumain ka ng riba na hindi sa'yo. Kumuha ka ng, kumbaga, kinuha mo yung ari-ariya ng tao, o kinuha mo yung pera ng tao, o hindi na naman sa'yo, hindi binigay sa'yo ni Allah, pero dinaan mo sa kalokohan o di kaya dinaan mo sa kasinungalingan. So yun ang malaking maka sa'yo, makakasira sa pagkatao mo. Kasi wala naman di ba? Kasi sa Islam lahat pinagbabawal. Huwag kang kumain ng riba na hindi sa'yo, huwag kang kumuha ng hindi sa'yo, huwag kang sumira sa isang tao, huwag mong sirain ng tao, ipopost mo o di kaya ipopost mo na ganito o pinagsasabihan mo ng hindi maganda. Hindi yun hindi yun tama hindi gawain ng Islam. Sa Islam, wala ka nang ginawa kundi Islam na Islam. Kahit piso, wala ka nang maloko sa tao, magbibigay ka ng sadaka, o nagsisimba ka, nagpapasting ka, minahal mo ang magulang mo, minahal mo ang asawa mo, minahal mo kung sino-sinong tao, hindi nilalagay sa puso ay mamataas. Kasi kapag mamataas ka, wala na yan sa Islam. Kasi masisira na talaga yung imahe mo sa Islam. Kasi hindi ka marunong magpapakumbaba, hindi ka marunong magpaka gusto mo ikaw lang ang masusunod. Hindi yan gawain ng Islam. Ang gawain ng Islam, pagpapakumbaba, matiisin, matulungin, at mapagmahal. Lahat ng kabutihan ng ginagawa mo sa tao ay yun ang Islam. At yun, tatalakayin natin sa sunod yung tungkol na naman sa magulang at hindi minahal ng mga anak natin. Kasi so yun, paalala ko sa mga Muslim, balik kay Islam po, panindigan natin yung Islam, lagay natin sa utak natin at huwag natin masira po. Papaalam na ako. Maraming salamat po dito sa programa. Hanapin ang katotohanan, saliksikin ang Islam. Ako po si Mariam A. Abdullah dito sa Jeddah po. Maraming salamat po. Wassalam.